sinabi 10 session days. Pero pag binilang mo, pang-11. Pang-11 days. Sa December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. December 2. Yung December 2 is session number 26. Sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sampu na yung 35 eh. Yung 36 pang-11. Pang-11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. 26 units yun eh. Session na yun, ba't hindi mo include yun? Eh, doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Ito nga yung pinapaliwanag natin. Napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Ito nga yung pinapaliwanag natin, napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Eh, bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sampu na yung 35 eh. Yung 36 pang-11. Pang-11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwente. Oo nga. Nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days. Technically, 11 days. Technically, malinaw. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. Pagpalagay mo ng tama yun, bakit hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni VP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against VP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm.
This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni BP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung siya Mga abogado tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Jurat po Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Bibit, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang. Akalain mong nakalimutan. Nakalimutan. Nakalagay ito yung verification Opo. Pagkaraniwang ganito yung kanyang termino. We caused the preparation of this complaint. All of them, 215. We caused the preparation of this complaint and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, including our appreciation of the documents appended hereto. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge nakalagay doon kapag yung apayan sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun. yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin Lalo na yung wala. lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide Kukopihin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga namang. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang Ayaw din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong teritoryo. Hindi nyo napakilaw. Huwag nyo napakilaw sino gumawa niya. Basta kami. Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling teritoryo. Wala tayong pakialamanan. Sinabi nila, hindi po kayo pwedeng maging crotch sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya kaya nga humingi siya ng 10 impormasyon. Sabi ko nga yung una pa lang, yung letter A. What is the status of the 3 initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo o patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Hindi lalo yung pang-4, lalo hindi pwede. Ay, nakasaglit lang po.